Defeating Fears That Ruin Relationships. Yan po ang title ng ating message ngayong umaga na may kinalaman doon sa ating series na Achieve the God-Given Goal in 2024. Napakaraming fears. Pero ang totoo po niyan, yung fear, na ating pong hihimayin yan sa maraming mga fears na titingnan natin, yung po ang nagro-ruin ng relationship, kaya napakaraming broken relationship. At yun ay bunga ng kanyang mga karanasan, kaya takot na siya uli na makipag-relationship. Amen po. Meron ba tayong nakaranas ng broken relationship? Huwag na kayo magtaas ng kamay. It's okay. Yung relationship, napakahalaga sa Diyos. Kaya ang totoo niya, nung minsan may nagtanong kay Jesus, sabi niya, ano ang una at pinakadakilang utos sa lahat? Nung sumagot ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, makinig ka Israel, ang Diyos, siya ay Panginoon. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong mong puso, buong mong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sabi niya, ito ang una at pinakadakilang utos sa lahat. At ang ikalawa ay tulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang buhay ay tungkol sa pakikipag-relationship. Ang buhay ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-iibigan sa isa't isa. At hindi mangyayari ang lahat ng ito kung tayo may kapalaluan sa ating mga puso. Nagsisimula ang lahat ng ito sa ating pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya't ang Diyos ang sentro ng ating pong pinag-uusapan. Amen po. At narito siya, hindi natin siya nakikita pero pinagmamasdan niya tayo. So, ang ating pong pag-uusapan tungkol sa relationship, para po ating maintindihan, babalik tayo doon sa unang relationship at babalik tayo doon sa Genesis. Ang kauna-unahang pakikipagrelasyon ng Diyos, ng tao sa Diyos. Nilikha niya ang tao para mahalin niya at para makipagrelasyon sa Kanya. So, dito po sa Genesis, chapter 3, verse 6 to 19. Napakahaba po niyan. Kaya ina-navigate ko na lang para mas lalo nating maintindihan. Na-navigate ko na lamang po. At ito po, nung niligay niya ang tao sa halamanan, sinabi niya, you have to tend and keep the garden. Pag-ingatan niyo, you tend and keep the garden. At along the way, na-encounter ng tao ang diablo na yung ahas na nagsasalita. At sinabi niya, talaga bang sinabi ng Diyos, huwag mo kakainin ang lahat ng bungang kahoy dito sa garden? Sabi niya, hindi naman. Ang sabi lang ng Diyos, ang huwag namin kakainin yung nasa gitna, nagbibigay ng kaalaman ng masama at mabuti, oras daw na kanin namin to, kami ay mamamatay. At anong nangyari? Kinain o hindi kinain? Alam ng lahat yan, pati ng bata, ang tungkol sa Genesis. Ang titingnan natin ngayon, yung lalim noon at kung anong matututuhan natin doon. Mangyari po, hindi naman nagbabago. The same issue, the same problem na na-encounter natin. Ang nangyari noon, nangyayari na naman ngayon. At kung paano ang taktika ng diablo sa atin, kung paano ang kanyang pamamaraan, hindi naman siya nagbabago. Tayong nagbabago, siya hindi. Amen po. Kaya kailangan makita natin yung pamamaraan kung bakit nagkaroon ng broken relationship, kung bakit nawala ang relasyon na ito. Amen po. So dito, umpisahan natin. So nung kinain niya ito, so when the woman saw, tinignan po niyo, nung siya ay tuksuhin at sinabi niya, hindi kayo mamamatay, alam ng Diyos, oras na kanin niyo yan, kayo magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang masama at mabuti. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes and a tree desirable to make one wise, maging marunong. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her and he ate. So, dito po nagsimula yung fall. Dito po nagsimula yung broken relationship. Ang sabi ng God, huwag mong kakanin. Ang sabi naman ng diablo, kanin mo at oras na kanin mo, magiging parang Diyos ka. At naisip ng babae, mabuti nga ang maging matalino, maging marunong at malaman niya masama at mabuti. So anong ibig sabihin nun? Isa lang. Pride. Gusto niya maging parang Diyos. Nakatulad ng sinasabi ng diablo sa kanya. It is good to be wise, to know what is good and what is evil. You will be like God. Kaya ang mga tao ay merong tendency. So, hindi yan talaga original sa tao. Yun ay acquired ng tao. Na-acquire lang niya nung siya tuksuhin. Katulad din ng mga panlasang Pinoy.
Acquired. Amen ba tayo doon? Kung sumausaw sa patis, 4 na daliri pa. Acquired taste. Ang mga Amerikano ay ayaw nun. Pero ang mga Pilipino gusto nun. Pag may kare-kare, anong kailangan? Bagong. Ayaw niya yung amoy na yun. Pero sa Pilipino, ang bango. Ay mga minamahal ng Panginoon. Yung acquired, yung natutunan natin na ito. Ito ang ating pong pinag-uusapan. Amen po. So, buhat noon, noong buhat noon, nung kinain niya at binigay din sa kanyang husband, doon nagsimula ang broken relationship. At yung broken relationship sa God, ito nagdudulot ng maraming broken relationship sa mga tao. Nasusundan niyo pa po ako. Kaya itutuloy natin po kung ano itong nangyari na ito. Okay? So, nung kumain siya, ito nangyari sa verse 7. Then, the eyes of both of them were opened. Okay? And they knew they were naked. Doon lang nila nakita. Naked sila all the while. So, biglang nag-iba ang kanyang pananaw tungkol sa kanyang nakedness. And they sewed fig leaves together and made themselves coverings. Ulitin yung word na yan. Made themselves coverings. Now, gumawa sila ng panakip na wala ring iniwan sa ating kapanahunan ngayon. Gumagawa tayo ng panakip sa ayaw nating ma-expose sa ating buhay. Amen po. So, tuloy pa natin. Okay. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife, ito si Adam and Eve, hid themselves. Nagtago sila from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Pag na-expose yung ating nakedness, pag na-expose yung ating mga weaknesses, pag na-expose yung ating mga ginagawang alam natin na nakakahiya, tayo nagtatago, nagtatakip, gumagawa ng covering, cover up. Hindi nagbabago. Mas sophisticated pa nga ang pagko-cover up ngayon. Amen ba tayo doon? Tutuloy ko mamaya-maya lamang yun. Okay, tuloy natin po. Okay. Then the Lord God called to Adam. Tinawag ng Diyos si Adam. Adam, where are you? So he said, sabi niya, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. So doon nagkaroon ng fear. Kaya nga tinitingnan natin ay yung mga fears. Pero yung fear is fear. Kahit ano pang klase ng fear, yun ay fear. Amen ba tayo doon? At ang solution sa fear, love. For love casts out fear. Kaya doon pa lamang titingnan na natin itong story nito kung paanong yung sa karanasan ng unang tao, yan pa rin ang nagiging karanasan natin ngayon na parating ng Panginoong Jesucristo, malapit nang matapos ang lahat ng ito sa buhay sa mundo, ay ganun pa rin ang nangyayari. We need to learn. Amen po. We need to learn from experience of others. Hindi natin kailangang ma-experience to learn. Kailangan yung sa karanasan ng iba, karanasan ni Adam and Eve noong pa, meron na tayong matutunan po. Nag-agree ba kayo sa akin? Okay, pagpatuloy po natin. Okay, tingnan niyo po. So yung fear na yon, yung nagkaroon siya, he was afraid, he hid himself, nagtago siya. Pareho ng ilan na hindi makapag-church. Dahil sa hiya, nahiya sa Panginoon, afraid of God. Instead of fear of God, they are afraid of God. Hindi nagtatago. So, and he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Kinain mo ba yung sinabi kong huwag mong kakainin? Sa tingin nyo, hindi alam ng Diyos kung kinain niya o hindi? Alam. Bakit siya nagtanong? Gusto niyang bigyan ng pagkakataon na magpakumbaba. Amen po. So, pero then the man said, ito, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. And the Lord God said to the woman, what is this you have done? Ano itong nagawa mo? And the Lord God said to the woman, what is this you have done? Ano itong nagawa mo? The woman said, the serpent deceived me and I ate. Naghihintay ang Diyos ng pagpapakumbaba. Pero ito ay naghahanap ng masisisi. And then pagpatuloy pa natin, tinan niyo po. So the Lord God said to the serpent,
Ito naman ang binalingan ng ang ahas. Because you have done this. Ito. Because you have done this, you are cursed more than all cattle and more than every beast of the field. On your belly you shall go and you shall eat dust all the days of your life. Noon pala ay may paa at siya ay hindi po siya reptile. Siya ay animal, siya ay beast. Okay? Pero noon, dahil sa ginawa niyang yun, curse, gumapang siya at kumakain siya ngayon ng alabok. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ito po'y prophetic. Itong part na ito. Prophetic ito, itong part. Sinabi ng Diyos na tutuklawin mo ang kanyang heel, okay? Paa, okay? Paa, okay? At siya naman, tatapakan niya ang iyong ulo, tatapakan niya ang ulo mo, i-crush ka niya, and then tuklim. Yun po yung pangyayari nung kung papaanong si Jesus Christ, nung ipinako sa krus, may pakana ang diablo rin, may kagagawan din siya doon sa bagay na yon. Mas malalim na teaching yon, hindi po natin i-discuss ngayon yon. Tuloy pa natin. Okay, tuloy po natin. To the woman, he said, ito para maintindihan nyo, bakit kaya ang sakit mga anak? Bakit kaya ano nangyari sa akin? Ito sabi niya sa babae, I will greatly multiply your sorrow and your conception. Yung iyong pagbubuntis, I will greatly multiply your sorrow and your conception. Hindi pala dapat, kaya pala merong mga babae na pag nanganak, parang wala lang. Kasi merong siyang blessing mula sa Diyos. Pero ang pangkaraniwan, pag nanganak, hirap na hirap. Meron siyang pain. In pain, you shall bring forth children. Your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Doon, nervyos na mga kababaihan. And he shall rule over you. Okay, mamaya didiscuss po natin yan. Then to Adam he said, isa-isa. Una muna, kinastigo yung ahas o yung diablo. Pangalawa, kinastigo si Eve, yung babae. Ngayon, ito naman si Adan. Because you have heeded the voice of your wife. Ulitin nyo nga yung word niya, mga kalalakihan. Okay? Tingnan po, sabi ng Diyos. Okay, basahin nyo yan. Because you heeded the voice of your wife. Isa pa. Because ikaw ay under desire. Okay. Nakita niyo, because you heeded the voice of your wife. Okay, now, and have eaten from the tree of which I commanded you, saying, you shall not eat of it. Ano sabi niya? Curse is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the days of your. Paghihirap ka sa paghahalaman. Curse is the ground. Okay, tapos, both thorns and thistles it shall bring forth for you. And you shall eat the herbs of the field, and in the sweat of your face, sa tulo ng iyong pawis, in the sweat of your face, you shall eat bread till you return to the ground. Babalik ka sa lupa. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. Lagi nating naririnig sa mga funeral service. So, purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Titingnan natin po ito. Titingnan natin mabuti kung anong ating matututunan dito. Ulitin ko, hindi nagbabago ang taktika ng diablo, hindi nagbabago ang mga mistakes natin, hindi nagbabago. Alam niyo ba yung awit na yun? Where have all the flower gone? Tatandaan niyo yun? Sino nakakatanda nun? Nako, iilan ng kaisang edad ko. Long time passing, where have all the flower gone? Long time ago. Tapos ang ending nun, when will they ever learn? When will they ever learn? Kailan mo matututo? Hindi natututo ang tao. Amen po. Hindi natututo. Kaya sabi rito, kailangan matuto na tayo sa itong Sunday na ito, sabay-sabay po, itong Sunday na ito, hindi ito magiging pangkaraniwang Sunday sa akin. Ulitin niyo yun. Hindi ito pangkaraniwang Sunday sa akin. Sa Sunday na ito, God is going to change me. Purihin ang Diyos sa kanyang banal na salita. Amen po.
God is going to change all of us. Hindi ko mo ako nagpipreach, ay exempted ako dito. So lahat tayo, we will learn from this. So, paano tayo nagkaroon ng unhealthy relationship? Nagsimula ito sa unhealthy relationship sa God. Broken relationship sa God. Dahil sinuway ang utos. Kaya yung unhealthy relationship o broken relationship sa God, nagre-resulta ito ng broken relationship sa sangkatauhan, sa mga tao nagkaroon ng ganito. Ang mga godly na tao ay nag-iiba ang kanilang pakikipag-relationship. Pero yung mga tao na hindi godly, iba ang kanyang pakikipag-relationship. Nagigets niyo yan. At titingnan natin yung mga attitude na yon ng mga hindi godly. So, ang susunod pang titingnan natin yung unhealthy relationship sa nagsimula sa Diyos. At dito nagresulta sa tao. At titingnan natin ano ang God's remedy. Anong ang solusyon ng Diyos para rito? Now, paano nagsisimula ang broken relationship? Yun. Paano nagsisimula ito? Phase 1, shame. Shame. Nahihiya, shame. Self-conscious, nervous, you become nervous. Ito pa. Fearful of humiliation. Nahihiya kang mapahiya. Natatakot kang mapahiya. Kung meron kang fear, actually. Yung shame. So yung phase 1 is shame. Pero yung hiya na yon, nagdudulot sa iyo ng fear na ikaw ay hiyain. Na ikaw ay kutsain. Ikaw ay i-reject. Nahiya ka sa rejection. Kaya yun ang unang-una, yun ang phase 1. Genesis 3 verse 7a, they suddenly, they felt shame at their nakedness. Yung nakedness ay exposure. Yung nakedness, exposure. Nahayag. Nahayag yung hindi maganda. Nahayag yung hindi maganda sa kanya. Nahayag yung kasalanan na nagawa niya. It could be weakness, it could be sin, pero it is exposed. Na-expose siya. So, natatakot na ma-expose, kaya malayo sa tao. Now, ang phase 2, titingnan natin. Okay, ito po, is cover up. Yung cover up, may itinatago. Kaya kino-cover up niya yung nararamdaman niya. Okay? We try to conceal the true us. Yung tunay na tayo. Itinatago natin kung sino yung tunay na tao. Bigyan ko kayo ng example na. Pakasungit itong babae na ito. Giting-ngiti na ako Ay, hindi pa rin nangiti. Ganyan. Hindi pa rin ngiti. Hindi pa rin nangiti. Itong babae ito kakaiba. Kahit anong gawin ko, binabati ko, binibiro ko, hindi pa rin nangiti. Tapos, nung minsan, hindi na niya napigil, napahalakhak, napatawa, bungi pala. So, naiintindihan mo, shame. Fear na makita yung kanyang siya bungi, makita yung kanyang alang-ala. Ganyan, nahihiya. So, yung fear na yon, hindi talaga siya suplada, hindi talaga siya totoong masungit. Pero ang totoo nun, kaya pala siya ganoon, ay meron siyang ayaw ma-expose sa kanya. Amen po. So we try to conceal our true selves, takot ipaalam ang totoo. So we try to avoid getting close to anyone. Amen po ba tayo? Nasusundan niyo pa ba ako doon? Anong ginagawa? Ayaw makita yung mga tiniris na pimples na parang buwan ang mukha, yung parang nabaksa ka ng langka. Tapos, ang gagawin niya, kukuha siya ng makeup. Tatakpan niya yung makeup. Ang gaganda naman ng mga artista, kakikinis, malang porcelana. No? Pero pag pinuntan mo sa bahay, nakita mo, hindi pala ganon. Pero yung pala, marami siyang mga masilya sa mukha niya. Minasilyahan. So ito yon concealer. Yung cosmetic. Yung pong, we try to cover up the true us. Nasusundan niyo pa ba ako doon? Amen po. Amen. Kaya kung minsan, makikita mo na lang, tinan niyo, makikita mo, ang buhok niya iba kulay. Pero nakikita mo, bakit may technicolor ang buhok nito? Ang tumutubo, puti, pero yung mga dulo, itim, tapos ang dulo, green. Nakikita mo,
nag-iba-iba na kasi meron ng mga regrowth. Ito ay bunga ng cover-up. Okay, amen po. So may tinatago. Kaya sabi rito, sa Genesis 3 verse 7, nagkaroon sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Okay, noon nila. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip. Make themselves covering. Gumawa sila ng sarili. Made themselves. Sila ang gumawa ng covering para sa kanilang sarili. Made themselves covering. Amen po. And usually, that's what we do. We make covering for ourselves. Kaya yung cover-up, nagdidisco. Kaya marami tayong mga sophisticated way ngayon kaysa noong kay Adam and Eve. So, igos lang, dahon lang ng igos. Marami tayong way para mapagtakpan natin ang tunay na tao. Amen po. Paano? Dadaanin mo sa piro. Oh, kumusta ka na ba? Ito, buhay pa. No. Okay, kumusta na kayo mag-asawa? Nakakatiis pa sa isa't isa. No, titiisan na lamang. Narinig niyo na ba yun? Tapos, ang dulo, okay? Bakit ayaw mong maging malapit sa tao? Bakit ba ikaw ay aloof sa tao? Baka ako mautangan. Gagawin joke, gagawin biro. Pero ang totoo, ayaw niyang maging close sa tao dahil meron siyang tendency na ma-expose ang tunay na siya. Sabi niyo sa akin, totoo ba yan sa inyong mga sarili na because of fear to be exposed, hindi ka makipagkwenta, hindi ka maka-attend ng mga care group, hindi ka maka-attend ng mga fellowship natin because of fear to be exposed? Naiisip niyo ba yun? Fear of rejection? At ang maraming mga tao, they pretend. So, gagawa ito kasi meron ng mga apps ng mukha mo magiging iba. May mga apps. Pogi talaga, Mr. Pogi, at saka Miss Maganda. No? May po ba? Online, picture-picture. Okay. Pero ang totoo, hindi siya yun. We try to make ourselves na hindi tayo yun. We pretend, we present ourselves, hindi tayo yun. At dadako na ngayon tayo sa page 3. Hid away from God o lumayo na sa Diyos. So ano mangyayari pag lumayo ka sa Diyos? Marami pong pangyayari sa buhay ng isang tao pag siya lumayo na sa Diyos. Amen po. Aminin niyo sa akin, ilan sa inyo nakaranas ng mag-backslide? Huwag niya kayong tataas ng kamay po. Okay lang. Pero sa pagbabackslide, naka-experience pa ka doon na napakaraming hardship. Napakaraming mga difficulties. Na it could have been easier if God, kung ikaw, kinikilala mo lang ang God. Pero nung isineparate mo sarili mo sa Kanya, dahil nagtampo ka o natakot ka o ayaw mo na maging malapit sa Kanya, sinisim mo na siya, so lumayo ka sa Kanya, ang dami ng pangyayari sa buhay. Ito po yung sa Genesis 3:8. Narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. In the cool of the day, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa. Si Adam and Eve nagtago sa Panginoon. Sa Panginoon Diyos, nagtago sila sa mga punong halamanan. Nagtakot sila. Yung kasing nakedness nila ay proof na sila ay they went against God. Kaya yung exposure, natakot sila. So ito nagkokos sa ating lahat na tayo ay maging disconnected. So yung broken relationship nito, nagre-resulta ito ng broken relationship with God. Do you agree? Tinatanong ko na po kayo. Do you agree? Amen po. Yung broken relationship sa God, doon nagsisimula ang trouble ng ating buhay. So we have broken relationship with people. Ang ating relationship, nag-i-start ito na madikay, mabulok ang relationship. Sumama ang takbo ng ating relationship. Alam kong ang iba sa inyo, dinaranas nyo pa yan hanggang ngayon. At yung iba sa inyo, naranasan niya yon. At ako'y nakikiisa sa inyo, nauunawaan ko po yon. Okay? Meron nga ako isang bata na pinag-pray kanina habang pinag-pray ko siya. Hindi ko napigilan na napahugol-gol, napaiyak ako habang pinag-pray ko. Nadarama ko, na-experience, parang yung heartbeat niya, na-experience ko, napaiyak ako habang pinag-pray ko siya.
You start fearing people. Tatakot ka sa tao. Ilag ka sa tao. Nahihiya ka sa Diyos. Ito, pwede ko po kayong tanungin. Sino sa inyo nakaranas na? Nahiya na siyang umaten, nahiya siya sa worship service. Sino po nakaranas na? Pakitas pang kamay, sige na. Kinakunyari ka pa. Okay. It's okay. Ako'y 2 kamay. Nangyari rin po sa akin yun. Ay 2 kamay. Ito namang isa-share ko sa inyo, ay experience ko din. Kaya, mas magandang mag-share pagka yung experience mo din. Amen po. Ito ang good news. Ano po? Hindi naman ina-expect ng God na tayo ay maging mga perfect sa kanyang paningin. Perfection. Ang hinahanap niya sa atin, tayo maging honest. Tayo maging transparent sa kanya. Kung tayo ay transparent sa kanya, He could help us easily. Gagaang yung ating problema na itinatago natin kung tayo magtatapat sa Diyos. Amen po? Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may walang imposible kay Lord po. This is the good, ito tamang-tama itong Sunday na ito, naririto ka ngayon. Bukid pa ito noon, maraming pang palay dito po. Hindi pa ito church, wala pa ito sa aking paningin. Alam na ng Diyos sa araw na ito ay magsasama-sama tayo at pag-uusapan natin dito kung paano marirestore ang ating relationship sa Diyos at sa relationship sa isa't isa, sa Kanyang lahat. Ang kapurihan po. Amen po. Fear is itong culprit to ruin all relationships. Ito po. Kahit ano pang klase ng fear, itong titingnan natin, iba-ibang klase ng fear. Una, fear of transparency. Fear na ikaw ay maging totoo. Fear na ikaw ay masabi mo kung sino ka talaga. Takot ka kasi ng rejection. Amen po? Marami kang hindi gusto sa sarili mo. Sabi niyo sa akin, totoo yan o hindi? Marami akong hindi gusto sa sarili ko. Ayoko malaman ng iba ang mga hindi ko gusto sa sarili ko dahil i-reject nila ako, natatakot ako. Totoo ba yan? Yes. Nagiging aloof ka. Sa Genesis 3, verse 9 to 10, tinan niyo po. Then the Lord God called to Adam. Tinawag niya, Adam, where are you? Nasaan ka, Adam? So he said, I heard your voice in the garden and I was afraid. Tinan yung word na yun, I was afraid. Isa pa. I was afraid because I was naked. Ibig sabihin, I was naked, na-expose ako. Nagkaroon ako ng exposure. Nakita yung mga kahinaan ko, yung ayaw ko sa sarili, na-expose. And I hid myself. Nagtago ako. I hid myself. Amen po. Ako'y nagtago. So ito yung mga lesson na hindi natin kailangan maranasan para matutunan. Yung karanasan ng iba, ating pong tiningnan, pinag-aralan, pinagmasdan, ay meron tayong matututuhan. Amen po. Fear always causes us to hide. Yung fear. Magkukos ito na lagi tayong magtago. Amen po. Ang tanong, ano ba yung tinatago mo sa iyong buhay? Na ayaw mo ma-expose. Ginagalang ko yung inyong mga secrets, no? Okay? Mga nakakahiyang bagay na ayaw ninyo ma-expose. It is okay. Pero ito ay kailangan ninyong malutas dahil ito nagkukos ito para ikaw ay magtago, para ikaw ay maging aloof, para ikaw ay hindi makapag-fellowship, para hindi ikaw lumago. You don't, alam niyo yung awit na yan? I don't wanna talk about it. How you broke. Nako, meron akong kaedad dito.
How you broke my heart. Ayaw ko ng pag-usapan. Meron mga bagay sa buhay, ayaw mo mapag-usapan. Tama. Pag napapag-usapan, naapektuhan ka pa. Because tinignan natin yung nakakaraang linggo, yung emotionalism. How it affects us so much. Emotionalism, what matters most is what I feel. Kung ano yung nararamdaman ko, yun ang pinakamahalaga sa akin, nararamdaman ko. At marami ang bumabaksak sa ganong klase ng problema. Amen po? So, ang nangyayari, we pretend at hinahide natin yung real problem sa ating buhay and we are afraid to face the truth. Hindi natin maharap yung tunay na yan. Ayaw natin. And instead of facing it, we fake it. Fake it. Marami tuloy ay nagpine-fake ang kanyang sarili. Amen. Dinadaan na lang to sa picture-picture at dinadaan sa masilya at kung ano-ano pa, kulay ng buhok at kung ano-ano pa. Amen po? Napakaganda naman ng katawan mo. Hanga ako dyan sa katawan mo. Ang liit ng bewang mo. Tapos noong nag-swimming, puro goma pala ang tiyan. Tinatago pa na noon lastiko, nakalastiko pala ang tiyan. Amen po. Instead na mag-exercise, gumagawa ng mga shortcut na solusyon. Amen po mga minakapatid. Kaya tayo, ito po, ang mangyayari sa atin dito, pagka tayo po ay nakakaranas ng mga ganito, ito po, hindi natin makita na ang ating deepest need. Ito talagang ating kailangan. Our deepest need is love. Yun ang ating kailangan, love. Pag naranasan po natin yun, magbabago ang ating pananaw. But one of your deepest fear then, yun ang ating deepest need. Pero ang ating deepest fear is being seen for what you really are. Yung ating totoo. So yun ang deepest fear. Amen po. Kaya ito po, ang kailangan tayo ay makarecover. Habang ikaw ay meron denial at itinatago mo ng itinatago yan, mga minamahal ng Panginoon, hindi ka makakarecover doon sa talagang ikaw. Hindi ka makakabuelo. Ang tagal ng Christian, ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Nagigets yung sinasabi ko? Hindi yung title ang mahalaga. Yung change, yung transformation na meron tayo. Hindi mahalaga yung dami ng ating nalalaman. Ang mahalaga ay, binago na ba tayo ng ating alam? Nahil ba tayo? Gumaling ba tayo doon sa ating nalalaman? Amen po. Mga minamahal ng Panginoon, naka-experience ka ba ng true healing na nagmumula sa Diyos, na nag-transform ng buhay mo? Gusto niya tayo ma-transform. Hindi mangyayari hanggang di tayo nagsimulang magpakumbaba. Yung denial, ang pundasyon noon ay pride. Kaya you keep on denying. Amen po. Kaya dito tayo pupunta ngayon sa pangalawa. Fear of admission. Yung fear of admission makes me blame others. Ano ibig sabihin nito? Tingnan niyo po. Sabi po, kayo naman po magbasa. Fear of admission makes me blame others. Yung takot ko na aminin ko, ito nagsisimula ko magturo ng aking kamay at maging defensive. Defensive attitude. Depensador. Lagi ka na lang dumidepensa. Lagi ka na lang nakataas ang armas para iprotekta ang iyong sarili. At yon ay nakakapagod. Ulitin niyo yung word na sinabi ko. Yon ay nakakapagod. Gusto ng Panginoon tayo makaalagwa doon sa ating pagkapagod na yan. Mag-move on tayo. From hiding to hurling. Ganun ang ginagawa. From excusing to accusing. Makawala tayo doon. Gusto niya makawala tayo doon. The more fear of disapproval, the more na tayo yung pinopoint natin ng ating finger. Tayo ay naninisi tungkol sa iba. Dahil nabubuhay ka sa denial. Tanggi ka ng tanggi. Sinisisi mo na sinisisi ang iba. Masama lahat. Masama yung, tinan nyo, isang tao na hindi makakip ng kanyang job, pag tinanong mo, bakit nag-iba ka na naman ng job? Yung pong, supervisor ko. Kakaiba, talagang iba ang tingin sa akin. Kaya napagod ako, nag-quit ako, naghanap na naman ako ng ibang trabaho. Tapos, iba na naman ang trabaho. Pagka tinanong ko kung bakit, gano'n na naman ang kinakatwiran. Lahat ng supervisor masama, siya lang ang hindi.
Okay. Kaya nakikita natin dito, hindi pwedeng masama lahat ng tao tapos ikaw lang ang hindi. Maybe, meron kang hindi lang tinitingnan at tinaamin sa iyong sarili na makatutulong sa iyo ng malaki kung bubuksan mo lamang ang iyong puso. Bubuksan mo lang ang iyong mga mata. Sa Genesis chapter 3, verse 11 to 12, tinan niyo po. Sino may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit kumain ka ba ng bungang kahoy na pinagbabawal ko? Tinan niyo. Tunay bang hindi alam ng Diyos yan o alam? Tinan niyo po. Kasi. Sabihin mo na yun. Ano iduduktong mo pag meron kang kasi? Depensa. Kasi. Mangyari. Meron ka ng kasunod. Pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Sinisi niya yung babae, si Eva, sinisi pa niya ang Diyos. Kitang-kita natin, hindi tunay yung pagmamahal, di ba? Sa harapan ng Diyos, idiniin mo yung babae, diniin mo yung asawa. Tapos sinisi mo pa ang Diyos. Tinan niyo sa English, tinan niyo po. Okay, sabi rito. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you that you should not eat? Sabi rito. Then the man said, the woman whom you gave me, the woman you gave me to be with me, she gave me of the tree, and I ate. Sinisi niya ang Diyos. The woman whom you gave to be with me, sinisi niya ang Diyos. Mabigat na mga ginagawa, yung mga accusations, yung mga pananalita. Kaya, nais ng Panginoon, bago po tayo magpatuloy sa pakikinig natin, ang panalangin natin, Lord, bigyan mo po ako ng humility. Tulungan mo po ako ng humility of Christ. Maranasan ko ang kababaang loob ng Panginoong Jesucristo. Otherwise, this will be another Sunday for you instead na ikaw ay makabuelo. Amen po. So Adam blaming not only Eve, pati ang Diyos. Sisimula na niya sisihin. Tingnan nyo. And then, Genesis 3:13, the Lord God said to the woman, so sabi niya, what is this you have done? Si Adam, idiniin yung babae. Nagturo ng daliri niya. Diniin yung babae. Itong naman babae, sabi niya, what is this you have done? Ano itong nagawa mo? And the woman said, the serpent deceived me and I ate. Yung serpent kasi. Sa Tagalog, tinan niyo po ito. Tinan niyo po. Bakit mo naman ginawa yun? Tanong na Diyos sa babae. Mangyari. Tinan mo kanina, kasi ito. Mangyari. Mangyari po eh. Nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Ayaw mag-take ng responsibility. Ulitin niyo yung word na ginamit kong yun. Ayaw mag-take ng responsibility. Siya ang pinakamagaling. Ayaw mag-take ng responsibility. Hindi ka na ba maging responsible sa iyong action? Hindi ka na ba maging responsible sa iyong decision? And you keep blaming other people? Pwede bang ngayong Sunday, I will start to take responsibility. Amen po. Ang pangatlo, this will bring us to number 3. Fear of being controlled makes me become demanding. Fear of being controlled. Kasi po, ito, tinan niyo po sa 3:16 ng Genesis. Sabi niya rito, to the woman, he said, sabi niya, I will greatly multiply your sorrow. Antindi, di ba, ang panganganak napakatindi po. Amen ba tayo doon? Kaya dapat, kaya nauuso ngayon, yung mga mister kasama doon sa delivery room para nakita niya kung gaano ang paghihirap ng kanyang asawa sa panganganak para siya ay maging kaparte ng responsibility sa pagpapalaki sa anak. Ano yun? Inaalaw na ngayon na yung lalaki nandun sa delivery room. Dati, maghihintay lang sa labas. Pero ngayon, samahan mo at nang makita mo, okay, kung papaano naghihirap yung babae. I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain, you shall bring forth children. And then, your desire shall be for your husband, and he shall rule. Sabi niyo, he shall rule over you. Sabi niyo ngayon, mga babae na, sabi niyo, he shall rule over me.
Ayan. Kaya mayroong Women's League. Meron nag-aaklas sa mga babae, may mag-Gabriela silang, di ba? Nakita niyo. Kaya dito, fear of being controlled makes me become demanding. Yun ang resulta ng lahat ng yun, sin. Kasalanan bunga ng lahat ng yun. Si Adam and Eve, they lost control over the future. Bakit ganon? Kinik out sila sa paradise. Pinalabas na sila, pinaalis na sila doon. Dati, libre kuryente, tubig, libre pagkain. At saka air condition yung lugar. Walang bagyo doon, walang lindol doon. Napakaganda, perfect environment. Kinik out sila doon. So ngayon, all benefit is gone. Okay? And then, they lost their advantage. Ngayon, nung nawala na yan, the more out of control ang buhay mo. Ito ang nangyayari sa tao. The more out of control you feel, the more controlling you become. Out of control ang buhay mo, kaya ka controlling. Controlling ka sa asawa, controlling ka sa anak, controlling ka sa kongregasyon, controlling ka sa mga tao. The more out of control your life is, the more controlling you become. And the more insecure you are, the greater your need to get your way. Kasi insecure ka eh. Ay gusto mo mangyari lahat ng gusto mo. Ang mga insecure na tao, napakahirap kasama sa bahay. Ulitin yung sinabi ko, mga lalaki. Ang mga insecure, sabi niyan, mga lalaki lang, ang mga insecure na tao, mahirap kasama sa bahay. Kasi Pastor Jesse, naging male chauvinist din. Mga babae naman ang pinagbalingan. Hindi. Pati ang lalaking insecure, mahirap kasama sa bahay. Amen po. Lalo na yung lalaking marunong magluto. Kaya sabi ko sa mga babae, huwag kayong pipili ng asawang marunong magluto. Bungangero yan. Ano man naman ito, napakatabang. Ano man naman ito, ko lang sa ganito. Ang mga lalaki marunong magluto. Joke ko lang yun. Pero totoo. Balibase, marunong ako magluto. Maamoy ko lamang. Kulang yan sa bawang. Kulang sa ganito. Bungangero ako. Ang tao, tinan niyo po, ito kasabihan ko lang naman to eh. Ang tao, pag nawawala ng pag-asa, siya ay laging nag-aalsa. Okay, ulitin niyo yun. Pag nawawala na siya ng pag-asa, nag-aalsa. Paraan niya, ipipilit kahit magkagipit-gipit. Kaya, makikita natin, ano ibig sabihin nun? Anong resulta nun? Desperado. Ultimate word na yun. We should not be desperate. Si Jesus Christ kaya siya nagkatawang tao para tayo hindi maging desperado. That's why He died at the cross. Para hindi tayo maging desperado. Para tayo bigyan niya ng hope. Lagi tayong bigyan niya ng pag-asa. Ang buhay ko ay napaka-desperadong buhay. Pero salamat sa Diyos. Nung makikilala ko siya, nung natulungan niya ako, naturuan niya ako, doon nagkaroon ng pagbabago. At nandito tayo, sama-sama tayo. At kung paano ang pagkatawag sa akin ng Diyos, gusto ko kayong maging kabilang noon at makabahagi ng purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen po. Gusto ko na tayo maging kabahagi. Hindi kayo kabilang, hindi kayo number lang na nandito. No, hindi ka kabilang. Ikaw ay kabahagi. Yung burden na yon na nilagay ng Lord sa akin na marami tayong madala sa kanyang paanan, maraming masave. Sama-sama po tayo doon. Are you guys willing? Diyan ko hahanapin na inyong kamay. Sino ang willing na magpagamit sa Diyos? Pakitaas po ang kamay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory po. Amen po. So, God's remedy, what is God's remedy? In restoring our relationship, what is God's remedy? His love. Kaya sabi ko hindi kailangan yung fears. Iba ba yung fear? Isa-isahin mo pa yung fear. Pero fear is fear. And love is love. And there's no fear in love. 1 John 4:18. Sabi po rito, there is no fear in love. But perfect love, sabay-sabay ko po. But perfect love
cast out fear. Perfect love casts out fear. Because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. Kaya meron kang takot. Love, hindi perfected ang love sa buhay mo. Hindi mo naunawaan, hindi mo nakita ang pag-ibig na ito. Sa Tagalog po, walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot, hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot, sabay-sabay, sapagkat ay kaugnay ng parusa. Ayan ang nilutas ng Panginoon sa cross. Purihin ang Panginoon. Amen po. So, love is the opposite of fear. We have to realize, love is the opposite of fear. Nag-guess na sinasabi ko? Narinig niyo na ba yung mga musikero na mga foreigners? Sino nakakakilala doon sa mga foreigners? I wanna know what love is. I know you can show me. Narinig niyo na siya, nakarinig na noon. Pakitaas ang kamay. I-type niyo ngayon kay YouTube yon. I wanna know what love is. Yung guitarist nila na binigay sa kanya, na-inspire siya doon, isinulat niya yon. Alam niyo yun, tumabo ng milyon, napakaraming kopya. I wanna know what love is. At yun nagdulot ng pagkakasira ng kanilang grupo. Dahil sa pera, I wanna know what love is. Hindi niya natutunan, hindi nila nakita noon. Na malalaman niyo lang what love is through Jesus Christ. Now, anong solusyon? Anong God's remedy? Repent and start to live in God's love. Ang susunod na tanong, yes, but how? Ulitin mo, yes, but how? YBH. Okay, ulitin niyo. Yes, but how? Yes, but how? YBH. Yes, but how? Nakarinig ka ng magandang sermon. Nakarinig ka ng magandang paraan. Nakarinig ka, yes, but how? Kaya, kailangan natin lagi yung yes, but how? Paano natin repent and start to live in God's love? Yes, but how? Number 1. Meron tayong bahagi. And we need, wala tayong choice kundi tayo ay makipag-cooperate. Tayo makiisa doon sa tinuturo ng Lord sa atin. Understand God's love in restoring us. Ini-ignore, binabaliwala, hindi iniintindi kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kaya, ang pinakamahalaga ay parunungan, pagalingan, padami ng alam. Kaya, importante, hindi po yun, hindi yung padamihan ng alam, kundi ano yung love na natutunan natin. Ano yung nabago sa iyo? Ano yung nakatransform sa iyo because of love? And the closer you get to God, the more love will fill your heart. Habang ikaw ay nagiging malapit sa Diyos, the more love will fill. Pupuspusin ng Diyos ang iyong puso. And the farther away, pag kabaligtaran, the farther away, habang ikaw lumalayo sa Diyos, the farther away you get from God, the more fear will fill your heart. Kaya, pag ikaw ay mas malapit sa Diyos, love, mapupuspos ka ng love. Pag ikaw ay malayo sa Diyos, fear, mapupuno ka ng takot. Alin ang pipiliin mo? Alin ang mas maganda? Closer to God o farther from God? Purihin ang Panginoon. Amen po. We want to be closer to God. Kaya, ang Panginoon nag-aanyaya. Ang Panginoon, nagbigay siya ng invitation. Sabi niya dito sa Isaiah 1:18, hali kayo at magliwanagan tayo. Isa pa. We just don't know kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Hindi lang natin naunawaan, hindi lang natin iniintindi yung love ng God, kaya hindi tayo nare-restore. Pero understanding God's love in us, it will restore us. I-restore niya yung broken relationship sa Kanya. Mari-restore yun. Kaya sabi niya, hali kayo at magliwanagan tayo. Nangungusap ang Panginoon ng buong puso sa atin po. Ngayon, gusto ko ay kayo na po bumasa ng kabuuan. Okay, ready? Okay, read please. Hali kayo, tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.
Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Ganyan niya tayo kamahal. Pero halik kayo tayo magliwanagan, sabi ni Yahweh. Kahit ganong karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang kaunti dyan. Kaunti? Kaunti lang? Lahat. Hindi selective. Lahat ng yan. Nung namatay siya sa cross, lahat. Sabi niya, kahit gaano karami inyong kasalanan, handa akong ipatawad ng lahat ng yan. Kahit na kayo maruming-marumi sa kasalanan, kayo magiging busilak sa kaputian. Ganyan niya tayo kamahal. Amen po. Now, dito na tayo sa pangalawa. Kasi palalimin pa natin ng kaunti yun. Understand, kung nalaman natin this is yung God, ganito yung tayo kamahal. Pero ang pangalawa, understand the way God loves us. Ang intindihin natin ngayon, unawain natin ngayon, paano ba niya tayo minahal? Kung minsan, hindi mo rin naiintindihan sa iyong tatay. Hanggang sa siya namayapa at sa kanyang burol, at saka mo lang na-realize, tatay, maraming salamat po sa disiplina na ginawa mo sa akin. Hindi ko yan naiintindihan noon. Pero ngayon po, naiintindihan ko na, sayang, sa pagbabago ko, wala ka na. Ako yon. 16 years old ako nung namayapa ang tatay ko, na-aksidente siya sa traktora namin, sa bukid namin. Meron kaming tubuhan. Gumagawa kami ng pardo. Alam niyo ba yung pardo? Alam ko yun, tinatapakan yung kaya yung paa ng mga kasama namin, nakain na ng iba sa inyo. Yung ginagamit na pandurog ng mga asukal. Ewan po. Doon na aksidente ang tatay ko doon sa bukid namin. Nagulungan siya ng traktora at doon siya namatay instantly. He was 53 years old. I was 16. 3 araw na hindi ako nakakapagsalita, nakatiimbagang ako, sumakit tuloy yung mga gums ko. Doon ko na-realize na mahal ko ang tatay ko, pero hindi kami close. Alam niyo yung mga sinaunang tatay, hindi nakikipag-usap, hindi papagalitan ka lang. Isang beses lang natatandaan kung tinuruan ako ng tatay ko ng algebra. Bingay mo rin, algebra. Doon pa lamang sa salitang yun, nakaka-nervous na ako nag-aral ako sa Naik Elementary School. Ang subject ko so limited. Tapos bigla ako nag-aral doon sa Don Bosco, sa Maynila, sa San Lorenzo, sa Makati, sa private school. 13 ang subject namin. Ang bag ko ay pagkalaki-laki, kabigat-bigat yung pagbubuhat ko sa aking mga gamit. Tapos tinuruan ako ng tatay ko sa ibabaw ng piano. Lagi ko na ikukwento yun Sa ibabaw ng piano namin, pag pumunta kayo sa Boulevard, meron kaming piano na yun, napaka-memorable sa akin yung piano na yun. Tinuruan ako ng tatay ko ng algebra. Tulo, luha ko. Ano? Yan namang di mo alam. Sabi sa akin, niloloko mo ako. Sinasay mo matrikula. Hindi ka nag-aaral. Ganyan ang boses tatay ko. Tulo, luha ko. Hindi naman po. Hindi lamang ako train mag-aral. Iyak ako. Doon merong di malupit ang tatay ko. Napakabait ng tatay ko. Lahat ng tao maririnig mo. Sino tayo? Dr. Velasco, si Kuya Aneng, napakabait nun. Walang bisyo, hindi umiinom, hindi bumarbarkada, hindi nagsusugal, hindi katulad ko, nagsasabong, umiinom. Nagbibirhouse, hindi katulad ko. Pero ang tatay ko ay napakabait. Pero hindi ko matandaan, hindi ko na makalimutan yung eksena yun na minsan lang akong tinuruan ng algebra. Sabog ang luha ko. Sino ba sa inyo magaling sa algebra? Turuan nyo nga ako ngayon. Masakala hindi na ninyo ako sisigawan. Okay. Yung mga sinaunang mga magulang, hindi marunong kung paano yung tamang paraan ng pag-motivation. Wording word na yun? Motivation. Kaya kayo mga bagong mga tatay, you need to learn motivation. Tutulungan yung i-motivate ang inyong anak. Ang motivation po, ay bibigyan nyo sila ng bagong panlasa. Bagong panlasa sa kabanalan, bagong panlasa sa mga kabutihan, bagong panlasa sa pagiging makadiyos. Instead na lagi kang naninisi, lagi mong ini-impose, akong tatay, akong dapat masunod. Okay.
Sa halip na maging ganun, tulungan natin sila at mag-motivate natin siya. Sa mga anak ko, kay Pastor Jay, tsaka kay Jerome, kung nakakakilala kayo, ako nagturong uminom. Ako nagturong magmarihuana. Ako nagturong mangbabae, dinaig pa ako. 70 na mga girlfriends, hindi pa nag-aasawa. Noon, ako nagturo. Alam niyo, nung maging Christian ako, tinuruan ko ng kabanalan. Alam niyo mga anak ko, hindi ako sinabihan, Dad, may lagnat ka ba? Nakinig. Parang kayo nakinig. Di ba napakabuti ni Lord? Amen po. Yung love na nakinig sila sa akin. Christian sila ngayon. Supporte sila natin. Walang makatap sa tights nila dahil sila talaga nagsusupport, nagbibigay ng tulong at hindi nanghihinayang at nabibili natin yung ating mga kailangan. Binless sila ni Lord. Habang malayo ako sa kanila, nandito ako, binibilis ng Lord ang kanilang business. Di ba? Amen ba tayo mga minamahal ng Panginoon? Talk from the heart. Not talk from... Love from the heart. Huwag kayong love from the head. Huwag niyong utakan ng anak niyo, psychological approach. Love from the heart. Love from the heart. Puso, mula sa puso. Ma-experience nila ang love sa mga sinasabi mo. Amen po. Nadadaman niyo ba na mahal ko kayo sa sinasabi ko? Habang nagpupuri tayo, pinipigilan ko maiyak dahil nakikita ko, paano kayo magpuri? Yan ang hinahanap ng Father God. Ang magpupuri sa Kanya, ang tunay na sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. At pag nakikita kong ginagawa ng congregation, gano'n na lamang galak sa aking puso. Hindi ko mapigil. Amen po. At bibigyan ka ng Panginoon ng puso na marunong, malambot ang kalooban. Marunong kumilala sa kabutihan ng Diyos. Amen po. Pagdating sa pagiging macho, yun ang buhay ko. Pero salamat sa Diyos. Napakabuti ni Lord. Kaya tinan niyo po, understand the way God loves me. Every year, ito malapit na naman at pinaghahandaan nating mabuti yon. Yung Holy Week. Para po, doon sa araw na yon, hindi lang maging yung Biyernes Santo. Maintindihan yung message of the cross. Na nakabuka ang kamay ng Panginoon, naghihingalo, nagsasabi, ganito kita kamahal. Gugustuhin ko pang maranasan ang kamatayan kaysa ako'y nabubuhay ng eternal nang hindi kita kasama. Parang sinasabi niya, hindi ako masaya kung hindi kita kasama. Kakaunin kita, sama ka ba? Ano sagot niyo doon? Kakaunin kita, sama ka ba? Amen. Yan ang message ng Lord sa cross. Just understand the way God loves me. Ganun niya ako kamahal. Sabi sa Romans 8:3, tingnan niyo po. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. O angkinin niyo yun. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ko. Sino sa inyo mayroong likas na kahinaan? Pakitaas ang kamay po. Lahat tayo, ako 2 kamay. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan. Ginawa niya. Sinugo niya ang kanyang sariling anak. Sa anyo ng taong makasalanan, sa anyo mo katulad ko. We are sinners. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog sa kasalanan at sa anyong yun hinatulan niya ang kasalanan. Ang kasalanan ko, nahatulan na sa kanya. Sasabihin niyo sa akin, hahatulan ka pa o hindi na? Hindi na. Ang kailangan mo, manalig sa kanya. Hindi automatic. Hindi po automatic yun. Ganun pala. Okay na ako. No. You have to believe. If you don't believe, it will not have anything to do with you. Kasi ayaw mo, nire-reject mo siya, ayaw mo siyang tanggapin. Pero if you believe, yun ay para sa iyo. Para sa mananalig sa Kanya. Napakahalaga po yung belief natin sa Kanya. Bigyan ko kayo ng example. Tinan po. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, message niya, John 16, verse 7. Tinan niyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung aking tinutukoy dito. John 16:7. Tinan niyo po. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan.
Sabi niya rito, ang pag-alis ko sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako alis. Sa English po yun, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Ibig sabihin, mamatay ako, mabubuhay muli, at ako'y uupo muli sa kamang trono ng Diyos. Ama, sabi niya, nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Sa ikabubuti nyo, ako'y umalis. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I depart, sabi niya, I will send him to you. Napakahalaga na maintindihan natin yung pneumatology, the teachings of the Holy Spirit of God. Napakagandang maintindihan natin. Hindi darating ang helper, hindi darating ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit is to help us. Sabi sa John 14:26, dating niya, tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay at papaalala niya sa inyo ang lahat ng sinalita ko sa inyo. Ayun ang kanyang gagawin. He will teach us and He will remind us of all the things that was spoken to us. Amen po. Kaya, napakahalagang bawat Christian na-acknowledge niya ang Holy Spirit sa kanyang buhay. Ang Holy Spirit is God. Ang Holy Spirit is the person of God. And He lives in us, nasa atin. Halatang halata mo baga. Pag ang Holy Spirit ay wala sa isang tao, ibang espiritu. Halatang halata. Sabihin niyo sa akin, nahalata niyo ba? Pag ang kausap niyo, ibang espiritu. Tinatanong ko kayo, seriously. Halata niyo ba na ang mga taong ibang espiritu? Yes, nag-ooperate natin in the same spirit. Amen. Amen. Nakakasakit ng ulong kausap. Kailangan mo na maraming Tylenol. Now, tinan niyo. English, tinan niyo po. It is to your advantage that I go away. If I do not go away, the Holy Spirit will not come to you. But if I depart, I will send Him to you. Okay. Ito na. And when He has come, pagdating niya, He will convict the world of sin and of righteousness, and of judgment. Kayo naman magbasa po. And when He has come, when the Holy Spirit comes, He will convict the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Ito na. Ito lang ang bibigay ko sa inyo, verse 9 lang. Tungkol lang sa sin. This is how much He loves us. Basahin niyo. Of sin, because they do not believe in me. Kaya nanatili ang kasalanan sa mga tao because they do not believe in Jesus. Yung ginawa ng God para sa atin sa cross ay napakahalaga, but you have to believe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan nating sumampalataya. Kaya you believe. If you don't believe, yun ang issue. Your sin remains in you. There is no transformation. There is no change in a person's life because you don't believe. It takes humility to believe. Yung kababaang loob, it takes humility. Kaya bakit kaya siya napakalago na ngayon? Kilala ko ito Dati ito ganito, pero ngayon malago na. Bakit nagpipreach na pala ito sa ganito? Nagpipreach na pala sa ganito. Bakit ako hindi pa rin? Matigas ang puso mo, you don't believe. If you believe, then ang kasalanan mo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Isa pa. Ano ibig sabihin nun? Si Jesus ipinanganak sa sabsaban para siyang kasama ng mga iaalay, ihandog. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, hindi mga hayop. Sa katauhan mismo ng Panginoong Jesucristo. Nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi automatic, you have to believe. Amen po. Kaya, napakagandang ating pong unawain yun. Tinan niyo po. Ulitin natin. Okay. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya kanyang anak, sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog. Kordero ng Diyos na nag-aalis, siya maging handog para sa kasalanan. At sa anyong yun, pinatulan niya ang kasalanan. But you have to believe. Samantalahin natin itong pagkakataon na ito. Manalangin tayo po. Inang acceptance. Samantalahin natin itong pagkakataon na ito.
na matimo sa puso natin how much God loves us. Sambitin po natin ang panalangin ito ng buong puso. Mahal na Diyos, maraming salamat po. Bago pa man ako isinilang, isinugo niyo po ang iyong bugtong na anak. Siya ay pinahirapan at isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa cross ng Kalbaryo. Ibinubuo niya ang kanyang mahal na dugo upang sa aking pananalig sa Kanya, makamtam ko ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Sabay-sabay po, Panginoong Hesus, buong puso at kaluluwa, tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan na pinagkaloob niyo po sa akin. In Jesus' name, Amen. Amen. Alam niyo hindi madali itong verse na ito, yung Romans 8:3. Alam niyo hindi madali ito? Alam niyo hindi madali para sa Panginoong Jesucristo ito? Alam niyo kung ano yung sinaffer niya? Alam niyo kung gaano siya naghirap? Amen po. Well, kung maunawaan mo ito, maunawaan mo itong karugtong nitong understand the way God loves me. I am completely accepted. Dahil doon sa ginawa niya, I am completely accepted. Tanggap na tanggap ako ng Diyos. Amen po tayo. Dati kang prostitute, it doesn't matter. Dati kang mamamatay tao, it doesn't matter. Nagigas yung sinasabi ko? Dati kang dakilang mangungutang na hindi nagbabayad. Huwag mo nang ulitin. Magsisi ka na. It doesn't matter to God. Ang mahalaga, yung kanyang kaloob sa iyo, tinanggap mo. At ang kaloob niyang ito ay ang Panginoong Jesucristo na nando sa cross na naghihingalo at kasabing ganito kita kamahal. This is how much He loves us. Kaya sabi nito, I'm accepted. So tayo niya po, buong buhay natin na ito, marami tayong nararanasan dito na sakit ng kalooban natin because of rejection. Gusto mo sumali sa basketball. Pero hindi pwede yung 5 foot lang doon. Pinoy ang size mo, hindi pwede. Kailangan mataas. Gusto mo sumali sa volleyball. Hindi. Nare-reject ka. Matagal ka nang nare-reject. Katulad ko, matagal na akong rejected sa school. Dahil wala akong study habits. So, nare-reject ako sa school. Nung mamatay ang tatay ko, doon lang ako nagbago. Doon lang ako nag-focus. Sabihin mo na yan, focus. Focus. Walang bobo. Out of focus lang. Sabi niyo ngayon, walang bobo. Out of focus, meron. Pag wala kang focus, ang energy mo, diffuse, kalat. Kalat ng iniisip mo, puro computer game ka, puro ka ng FB, TikTok, at kung ano-ano pa. Hindi ka nalago talaga. Nasusundan niyo pa ba ako, mga minamahal ng Panginoon? Hindi po, I do not mean po na saktan ng inyong kalooban ng mga mahilig sa TikTok. Pero you're wasting a lot of your time. Kaya tingnan nyo, ako accepted. I am completely, huwag nyo kakalimutan yung word niya, completely. Sabay-sabay, I am completely accepted. Amen po. All my life, gusto kong accepted ako ng parents ko. Pero ako ay pasaway. Mangyari, hindi ko na-experience yung love, kaya ako'y pasaway, kaya ako black sheep sa aming family. Amen po tayo doon. Kaya, namatay ang tatay ko, tapos doon ko na-realize na marami akong alam na dapat niya nakita, hindi na niya nakita. Sayang, Dad. Sana buhay ka pa ngayon. Tapos, ang nanay ko naman, kasama ko ang nanay ko. Alam niyo, nung 40 years old ako, 1990, birthday ko, 40 years old ako. Sabi ng nanay ko sa mga kaibigan ko, ito ang pinakamabait kong anak. Nadokling ako. For the first time in forever, doon ko lang narinig sa nanay ko, ito ang pinakamabait kong anak. Si Boying. Kaya nung lang ako nabuhay ng loob, nung lang kami naging close ng nanay ko. Tapos, hindi nagtagal, binawian na rin siya ng buhay. Dinadialysis na siya nung time na yon. Kaya, buong buhay ko,
Gusto ko'y matanggap ng parents ko. I was rejected by my parents dahil may ugali akong kakaiba na hindi ako kapareho ng aking mga kapatid. Pero alam niyo pa, kung minsan yung mga ugly duckling, yung mga pasaway, yun ang ginagamit ng Diyos. Huwag kang masisiraan ng loob. Amen? Tigilan mo na yung pagiging addict mo. Tigilan mo na yung pag-inom mo ng alak. Tigilan mo na yung iyong mga bisyo. Tigilan mo na yung pagtatago sa tunay na ikaw. At tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Naghihintay lamang siya na ikaw ay tulungan niya at may lift up ka niya. Amen po. Buong buuin natin. Gusto natin yung mga tropa natin, accepted tayo, kaya ginagaya natin sila. Kung nagsisigarilyo sila, sigarilyo rin tayo. Nagmamarihuana sila, marihuana rin tayo. Gusto natin yung kanilang respect. Naiinggit tayo sa mga suot nilang mga branded. Amen po. Gusto mong i-please ang mga taong hindi nakakakilala sa iyo. Hangaan yung suot mo. Amen po. Iniisip mo sa sarili mo, kung perfect lamang ako, hindi na ako i-reject. They will like me. Totoo ba yan? If I could be perfect, kung magagawa ko maging perfect, ako'y matatanggap nila. Wrong. Si Jesus ay perfect ni-reject. Si Jesus ay perfect. Inaccuse. Kaya hindi yon. Amen po. Hindi ka dapat maging concern. Ang dapat maging concern mo, ikaw at ang God. Ma-restore ang relationship mo sa Kanya and everything will be put together. Seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. Amen po. Kaya ito ang good news. Ano po? Ang good news, you don't need everybody's approval in your life para ikaw ay sumaya. Hindi mangyayari yon. Na mapasaya mong lahat, matatanggap ka ng lahat, sasaya ka na pagka-approval ng tao. No. Sayang mo sa gusto, may magre-reject sa'yo at may tatanggap sa'yo. Amen po ba tayo doon? Kaya, mga minamahal ng Panginoon, hindi yun ang issue. Ang issue ay kung paano ang relationship mo sa God, ito po ang ma-restore sa iyo. Ito po ang manumbalik sa iyo. Masettle ang issue. Ito ang katotohanan. Romans 15:7. Tingnan ninyo po. Sabay-sabay po. Na tinanggap ni Kristo. Tingnan niyo po. Tinanggap, kung yung nanalangin tayo kanina, hindi niya nare-reject ang sino man. Tanggap niya tayo. Kung yung pinanalangin mo yung kanina, Lord, tinatanggap kita. Hindi kanya na-reject. You are part of Him now. At siya nananahan sa puso mo. At gusto kanyang tulungan sa araw-araw. Gusto kanyang paalalahanan sa araw-araw. Gusto kanyang bigyan ng kalakasan sa araw-araw. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya, tinan nyo, ito magsesettle ng lahat ng issue ng buhay natin. Kung paanong malugod na tinanggap ni Kristo, okay, kung sabay-sabay, kung paanong kayo malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. Amen. So, pupunta tayo ngayon sa susunod. I am unconditionally loved. Walang kondisyon. Hindi yung, mahalin pa kaya ako ng Diyos bukas? Alam ba, meron kang ginawa ngayong gabi, matapos mong gawin yun, mahal pa kaya ako ni Lord? Wala na akong mukhang iharap sa church. Matapos kong gawin itong mga nagawa kong ito, mahal pa kaya ako ni Lord ngayong araw na ito? Ang sagot ko ay yes. Amen po. Alam niyo kung bakit nag-iisip ng gano'n ng mga tao? Ang nasa isip niya, ang kanyang parents. Ang parents, pagka hindi yan natuwa sa iyo, hindi nalugod sa iyo, bibili kita ng sapatos, Che, magbait ka muna. Gawin mo muna itong ganito. Pumasa ka muna sa school. At saka, minsan ikay mahal, minsan ay hindi. Inconsistent parents. Sabay-sabay. Mga parents, nagsusumamo po ako sa inyo. Do not be inconsistent with your children. Hindi po ako mananampalataya noon. Pero ako po ay naging sa biyaya ng Panginoon po. Hindi po ako mananampalataya, pero consistent ako kung paano ang relationship namin na aking mga anak. Totoo po yung sinasabi ko, ako nagturo sa kanila ng mga kalokohan. Ako nagturo sa kanila. Pero sa biyaya ng Panginoon, nung ako ay sumuko kay Lord,
Nung isinyer ko sa kanila, hindi nila ako nireject at sa biyaya ng Panginoon, sila man ay mga Christians na rin ngayon. Sa Diyos ang kapurihan. Amen po. Ang inconsistent na mga parents ang nagkokos na mag-produce ng insecure na anak. Kaya napakaraming insecure na anak because of inconsistent parents. Merong good guy and bad guy. Itong disiplina ni tatay ay sumunod ni nanay. Ito si nanay ay sumunod ni tatay. Magkaiba, inconsistent ang training. Now, sa Isaiah 54:10, tinan niyo po. Para makita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Sabi rito. O sabay-sabay po, tayong lahat ang bumasa. Kung ito, nanggaling sa puso ng Diyos, ito, sinabi niya. Okay, sabay-sabay. Maguguho ang mga bundok at ang burol. Ngunit ang pag-ibig ko'y hindi maglalaho. At mananatili ang kapayapaang aking pangako. Yan ang sinabi ng Diyos na si Yahweh na nagmamahal sa iyo. Ayan. Maguguho ang mga bundok, ang mga burol. Ngunit ang pag-ibig ko hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking pangako. Yan ang promise ng God. Ang inihintay lang niya ay magtiwala tayo sa kanyang unconditional love. Hindi niya sinasabing, I love you because. I love you if. Hindi po. Amen po. At dito, ihatid naman tayo dun sa susunod. I'm totally forgiven. Bago ka pa nilikha ng Diyos, ikaw ay nasa similya pa ni tatay. Ikaw ay sperm na ibinuga kay nanay at naglalangoy doon. Mga 10 million kayo. At ikaw ang nagtagumpay kaya kayo pinanganak. Noon pa, victorious ka na. Hello, nandiyan pa tayo. Marami kang kapatid na kakompetensya noon pa. Naglangoy kayo. Ikaw ang dumikit sa Excel ni nanay. At pinanganak din ng pagmumukha mo. Ikaw ay victorious noon pa. Nagtagumpay ka na noon pa. Amen po. At alam na ng Diyos kung ano yung worst na magagawa mo. Yung worst thing na magagawa mo. Alam na ng Diyos yan. Amen po. Pero pinili ka pa rin niyang ibigin. Gets niyo ako? Si Peter, sabi niya, magtatakbuhan kayong lahat. Sabi ni Peter, kahit sila'y magtakbuhan ako, hindi. Tapos pinili niya, hindi, kahit anong mangyari, hanggang ako mamatay na kasama ka, Panginoon. Sabi niya, Pedro, bago tumilaw kang manok ngayong umaga, 3 ulit mo kung i-deny. So, sabi mo sa katabi mo, ingat lang. Huwag tayong mananangan sa sarili, alam ng Diyos. Pero, pinipili pa rin niya na ibigin ka. Pinili pa rin niya na mamatay siya sa cross ng Kalbaryo para sa iyo. Ang kanyang buhay ay dedicated sa iyo. Sa iyo, sa iyo, sa iyo, at sa akin. Kaya nung ma-realize ko ito, masisisi niyo ba ako kung ba't ako'y nagkakaganito? No? Sinisikap kong huwag kumain ng mga bagay na magsudulot sa akin ng mga rayuma, sakit ng mga muscle. Pero sa kabila ng lahat, ang sinisikap ko, umaba pa ang buhay ko, Panginoon, at matapos ko ang pinagagawa ninyo sa akin. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. 74 years old na ako. Mabubuhay ba ako ng 200? Ayoko. Mabubuhay ba ako ng 100 years old? Ayoko. Pero gusto ko lang magawa kung ano yung pinagagawa niya sa akin. Sapat na yon. At kasama ko po kayo doon. Amen po. Mahal tayo ng Panginoon. Sa Romans 8:1, tinan nyo. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Sa English translation, kaya sabi rito, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Amen. Wala na tayo. Hindi nahatulang maparusahan. Si Jesus nang umako ng kaparusahan, I'm set free. Ako'y malayang-malaya. Kaya pag umawit ulit tayo ng malayang-malaya, unawang-unawa mo ang awit na yun ng malayang-malaya na. Amen. Amen po. Amen po. Now, ito ang napakaganda. Ang susunod nito will bring us to the next one. I'm considered valuable.
Hindi lang considered I am valuable. Namatay siya para sa hindi siya namatay para sa mga banal. Sabi ni Jesus, ako hindi na parito para sa banal, ako na parito para sa mga makasalanan. Kaya siya specifically, sino pa rito po ang pinakabanal? Pakitaas nga ang kamay ng walang kasalanan po, yung walang kasalanan. Mapauwi na. Sino po rito ang mga makasalanan? Pakitaas po ang kamay. Siya namatay para sa iyo. Yun ang reason kaya siya namatay sa cross. Because you are valuable to Him. Mahalaga ka sa Kanya. Pag pinag-usapan natin ang valuable, tingnan natin, paano ba, how much do you think you are worth? Kung titingnan natin, dalawang question, gusto kong magbigay ng dalawang katanungan sa inyo. How much do you think you're worth? Noon, nag-preach na ako ng ganito. Okay, sabi ko, eto ikaw, yung katawan mo. Okay. Yung katawan lupa, yan ang nagdudulot sa atin ng kasalanan. Tama. Ang ginawa, ngayon uso ngayon ng cremation So, nung namatay ka, ang ginawa, ang katawan mo, giniling. Okay, pagkatapos giniling piniga. Tapos, ang nakuha sa'yo, 7 timbang tubig, yung liquid, kasama dugo at kung ano-ano, 7 timba. Okay? Tapos, ang natira sa iyo, sapal. Yung katawan mo. Okay. Yun ang sa urn, pagka ikaw i-cremate. Benta mo kaya, sino ang bibili? Sino ang bibili ng 7 timba na galing sa iyo? Na piniga sa iyo? Yung sapal, baka meron kasi pwedeng pampatamis ng manggang maasim. Fertilizer. Pero magkano lang ang worth nun? Baka hindi bilhin nyo ng 5 piso. Yun ang ating katawan. Kung yun ang ating titingnan po. Pero, titingnan natin, how much do you think you're worth? At saka, ang pangalawang tanong, what makes something valuable? Ano nagpapabigay ng halaga sa isang tao? So, 2 things that create value. Ito titingnan natin. Ano yung 2 bagay na ki-create ng value? Number 1, tinan nyo. Value depends on who owns it. Yung value. Ang value ng isang bagay depende sino may-ari. Okay. Bibigyan ko kayo ng example. Okay. Meron binibenta isang papag. Papag, may soleras. Diba, alam niyo yung papag? Yung kama. Yung kama na may soleras. Okay. Pagkatapos, sinasabi, yes, nakabili ako ng papag. Magkano nabili? $250,000. Bibili kayo ng $250,000 na papag? Hindi. Kung sabihin ko sa iyo, yung papag na yan, ang hinigaan ni Jose Rizal. May value. Kung yung papag na yon ay papag lamang ng lolo mo, ay hindi mabibili yun ng ganung halaga. It depends who owns it, sinong may-ari. Kaya nagkakaroon ng value. Alam mo ba, tsinelas, binenta, tsinelas, bakya. Napakamahal ng bakya. May bumili 50,000. Paano? Yung bakya na yan. Yan ang ginamit ni Andres Bonifacio, yung bakya. 50,000, nabenta na 50,000, pudpud na. Kaya, depende kung sino may-ari. Kumisan, meron yung mga sasakyan luman-luma. Tapos binibenta ng napakamahal yung mga sasakyan. Yun ginamit ni Elpidio Quirino, ginamit ng presidente nung unang panahon ng Hapon. Kaya mahal niya kahit anong pangit, kahit anong luma. Basta kilala yung gumamit, depende. At saka ang pangalawa, kung magkano ang gustong ibayad doon sa binibenta mo. Magkano ba yung bahay mong yan? Mura ho yan, binibenta ko na lang yan ng 20 million. Ang iyong 100 square meter na lupa, 100 square meter, binibenta mo ng 20 million. May bibili ba ng lupa mong yan kung yan na dito sa Naik? Guess nyo ka? Amen po. Okay. Pero kung merong gustong bumili noon, binili ba? Nabenta ko ho. Nabenta ko ng 20 million. Kasi yung pala ay uncle mo na mayaman na hindi nagpakilala sa iyo. Ibig sabihin,
Siya ay willing na bayaran niya, na ibenta mo, pero hindi yun talaga ang tunay na halaga. Pero siya ay willing na bilhin yun. Kaya depende who owns it, and then what a person is willing to pay for it. Kung magkano gustong ibayad, yun ang tunay na halaga. Kahit anong presyo mo doon, ay hindi mabibili sa ganun. Amen po. Kaya kung sino may-ari, amen po, at kung magkano willing ibayad, yun ang pinakamahalaga. Sa 1 John 4:4, tinan niyo po. Kayo'y sa Diyos. You are of God. Kanino ka? Kayo'y sa Diyos, mga munting anak. At inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay gitna dakila kaysa nasa sanlibutan. You're of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. So, ikaw ay sa Diyos. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ikaw ay mahal ng Diyos. Ang value depends on what someone is willing to pay, kung ano magkano gusto niyang ibayad. Sabi dito sa 1 Corinthians 7:23, sabay-sabay kayo pong magbasa. You were bought at a price, do not become slaves of men. Sabi dito, binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paalipin sa mga tao. Sabi mo ngayon, ako ay valuable. May halaga ako. Malaking halaga. Binili ako ng Diyos. Willing siyang ibayad ng kanyang buhay sa akin. Kaya huwag mong sirain ang buhay mo. Huwag mong sayangin. Huwag mong isipin ay manyapat. Okay, manyapat, hindi ako nag-aral. Mangyapat, ako'y pangit. Walang pangit, iba ka lang. Nagpapalakas ba ng loob yun? Amen po. Walang pangit, wala iba ka lang. Amen po. Huwag kayong paalipin sa tao. Now, ngayon na nalaman natin to, what do we do now? Anong gagawin natin? Okay. Offer, ito ngayon. Gusto ng Lord ma-restore ang ating relationship. Offer that same love to others. Yung kung paano niya tayo inibig, kung paano niya tayo binili sa malaking halaga, na tayo ay sa Diyos, ang may-ari sa buhay ko ay Diyos. Amen po. Sabi sa John 13:34, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Now, naunawaan niyo po kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Hindi na mahirap pag unawa mo. Amen po. Ito pang isa na ginawa niya para sa atin. Okay. Paano niya tayo inibig? Hebrews 8:12. Sabi rito, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kasamaan. Sabay-sabay po. At ang kanilang mga kasalanan, hindi ko na aalalahanin pa. For I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Sapat na ba yan para tayo magbago? Amen po. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Pag minamaliit mo ang sarili mo, minamaliit mo ang Diyos na nagmahal sa iyo at nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo. Sa kanyang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name. Tanggapin niyo po ang aking ipapanalangin sa inyo ng mga pagpapala ng Diyos. Hindi ko alam po ang detalye at hindi ko maiisa-isa, pero alam ng Diyos, nakakaintindihan po kayong dalawa. Tanggapin niyo po ng buong puso. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and bring you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name. Amen and amen.